Sa kalaliman ng gabi, dumating si Maga sa isang mababang damong bunton na may mga nakatayong bato. Bagamat hindi niya mabasa ang mga nakasulat dito, napansin niya ang pamilyar na pag-ukit ng kambal na marka ni Kindred. Ito ay isang lugar ng mga patay, isang lugar ng libingan na itinayo noon pa man. Nakaramdam siya ng lamig sa kanyang batok na nag-udyok sa kanya na tumingala. Hindi siya nag-iisa. Naunawaan kaagad ni Maga ang kanyang nakita. Dahil gabi-gabi ay nakatagpo siya ng hindi magandang pagpapanggap sa kanila. Nauna sa kanya ay si Tupa mismo, na nasa gilid ng kanyang tapat na kapareha na si Lobo. Naririnig ko ang tibok ng puso. Maaari ko bang makuha ito? Marahil, nararamdaman kong natatakot siya. Magsalita ka, dalaga. Sabihin mo sa amin ang iyong pangalan. Uuna ako sa inyo. Nauutal na sinabi ni Maga. Ang kanyang mabagal na pagtakas ay napigilan ng mabilis na lobo. Diretso itong nagsalita sa harap niya. Naglalaro siya ng isang boring na laro. Maglaro tayo ng bagong laro. Tawag dito ay paghabol, pagtakbo, at pagkagat. Hindi siya naglalaro, mahal na lobo. Natatakot siya. At nawalan ng sariling pangalan. Nagtago ito sa likod ng kanyang mga labi. Natatakot na lumabas. Huwag kang mag-alala, mahal na bata. Nahanap ko na ang iyong pangalan. Alam namin ito gaya ng pagkakakilala mo sa amin. Maga. Nagmamahaawa ako. Hindi maganda ang gabing ito Lahat ng gabi ay magandang gabi para sa magpang. Lahat ng araw ay ganoon din. Kasabay ng liwanag ay isang asintadong tira. Nakita namin ang buwan. Palagi itong nariyan. Walang mga bituin. Walang kumakalat ng mga diamante na kumikislap sa kulay ng hating gabi. Ano pa bang magandang tanawin ang maaasahan kung saan makikilala ang tupa at lobo? Ang Maga na ito ay naglalaro ng isang bagong laro. Ang tawag dito ay pag-aantala. Tumigil sa paggalaw si Lobo at nagtanong kay Tupa. Pwede ba nating laruin ang paghabol sa Maga at pagngat-ngat nito? Siya'y ating tanungin. Maga, mas gusto mo ba ang paghabol ni Lobo o ang palaso ko? Mas gugustuhin ko siguro ang palaso ni Tupa. Ipaglalagay ko ang sarili ko na umaakit sa pinakamataas na sanga tulad noong bata ako. Sa pagkakataong ito, hindi ako titigil sa pag-akyat. Ganon ba ang pakiramdam na sumama sa'yo? Hindi. Bagaman ito ay magandang ideya. Huwag matakot, munting dalaga. Kami ay nagsasaya lamang. Ikaw ay pumunta sa amin ngayong gabi. Hindi kami ang pumunta para sa iyo. May iba pa ang mga bagay na sariwa para sa paghabol at pagkagat. Ating bilisan, Tupa. Ako ay nagugutom. Sa ngayon, alamin na ang iyong mga teatro ay nasiyahan sa amin. At panoorin namin ang mga ito hanggang sa araw na magkita tayong muli. Nilampasan ni Lobo si Maga at nawala sa kakahuyan. Pagkalingon ni Maga, wala na rin ang Tupa. Isang taon nang nakalipas, naghanda si Maga na umalis papunta sa entablado. Nabighani niya ang mga manonood habang umakyat sa entablado. Na kinakatawan ang magagandang galaw ng Tupa.
Pinakilig niya ang karamihan sa kanyang pag-awit ng mapaglarong kabangisan ng lobo. Ngunit walang narinig na palakpakan si Maga at wala siyang nakitang ovation. Ang tanging naramdaman niya ay matinding kirot sa kanyang dibdib. Nang tumingin si Maga sa mga manonood, bawat muka ay tupa o lobo.